welcome back to my YouTube channel, Batas with Atty. Claire Castro. Ang pag-usapan natin ngayon ay ang tungkol sa pag-file ng petition ng TAPE Incorporated para muling magamit yung pangalan ng Itbulaga. Sabi nga nila, bakit naghahabol pa ang TAPE sa Itbulaga at hindi na lamang hayaan ito kila Tito Vic and Joey? Matatandaan natin, noong nakaraang taon, buwan ng Disyembre, ang Intellectual Property Office of the Philippines, IPO, ay kinansila ang karapatan ng TAPE na gamiting muli ang pangalang Itbulaga. Sa kasong ito, ang trademark na Itbulaga ay ipinagkaloob kina Tito Vic and Joey matapos ngang isalaysay ni Joey kung paano ba nabuo ang pangalang Itbulaga. Ang sabi nga ng IPO, "It is not the application or the registration that confers ownership of a mark, but it is ownership of the mark that confers the right to registration." Pero hindi na natapos dito ang istorya. Of course, ang TAPE Incorporated ay nagsabing ito ay kanilang iaapila. Pero tandaan natin, ito ay desisyon ng IPO. May ibang kaso na isinampa sina Tito Vic and Joey patungkol do sa copyright infringement and unfair competition na dininig noon ng Regional Trial Court of Marikina. Kung iisipin nyo, bakit parang yung isa na sa IPO, yung isa na sa Regional Trial Court? Magkaiba po kasi ang jurisdiction. Kapag civil case at criminal case patungkol sa copyright infringement and unfair competition at kung may prayer for injunction or pagpapahinto, ito po ay isinasampa sa korte. Pero ang pagdinig ng administrative case patungkol sa kanino ba dapat mapunta ang pangalan o yung trademark, yan naman po ay dinidinig ng IPO. Dahil nga sa ayaw bitawan ng TAPE Incorporated, ang trademark na ang pangalang Itbulaga ay napilitan na magsampa si Tito Vic and Joey ng kaso patungkol sa copyright infringement and unfair competition. At ito ay napunta sa Regional Trial Court Marikina, Branch 273. Sa pagdinig nga ito, ang unang isinalang nila ay si Joey De Leon. Of course, kinuwento niya kung paano bang nabuo ang pangalang Itbulaga. Pero inamin niya na hindi nila naparehistro yung pangalang Itbulaga sa IPO. At doon naman ang nagiging depensa ng TAPE Incorporated dahil nauna daw sila nagparehistro ng pangalang Itbulaga. Sinabi nga ng abogado ng TAPE na ang registration ay importante para ikaw ay magkaroon ng claim sa isang trademark. Ito nga yung sinabi niya. "This is very crucial and very basic in a copyright infringement case. You are required to have copyright registration first before you can file for infringement, including a demand for compensation." Kaya, ang sabi pa nga niya, kailangan talaga magkaroon ng rehistro o registration kung ikaw ay gustong magsampa ng anumang legal action. Sabi pa nga niya, hindi na nga daw kailangan magsalaysay pa ng kwento. Ang kailangan mo lamang ipakita ay Certificate of Registration. At ang TVJ nga daw ay hindi maaari mairehistro ang copyright sa pangalan at logo ng Itbulaga dahil ang marks na ito ay dapat nirehistro sa Bureau of Trademarks of IPO Philippines. At ang sabi niya, ang TAPE daw ang siyang may rehistro ng trademark ng Itbulaga. Pero maliban nga sa IPO na kumilala ng karapatan ng TVJ sa trademark ng Itbulaga, pati na ang Regional Trial Court ng Marikina ay nagbigay ng desisyon at sinasabing ang may karapatan sa trademark na Itbulaga, pati ang mga logo at jingle na ito, ay para lamang sa Tito Vic and Joey. At pinahihinto nga ang TAPE sa patuloy nitong paggamit ng logo at pangalan ng Itbulaga, pati na ng EB at anumang related dito, pati na yung mga logos na associated dito. So, ano sinasabi ng Marikina Court? Judgment is hereby rendered in favor of the plaintiffs, TVJ and Ferrer, and against the defendants, permanently enjoining defendants Television and Production Exponents Incorporated and GMA Network Incorporated from using Itbulaga, EB, and Itbulaga and EB, including logos associated with the marks in its shows, programs, projects, or promotions. TAPE and GMA Network were also barred from using the Itbulaga jingle and airing a playback of all recorded Itbulaga episodes before May 31, 2023.
Ang ibig sabihin nito, lahat ng episodes ng Eat Bulaga na inere prior to May 31, 2023, hindi na pwedeng i-ere pa ng tape kasi pinahihinto sila sa decision na ito. Ito pa, hindi lang yan. Dahil pinagbabayad pa sila ng halagang 2 million pesos bilang danyos for committing unfair competition and copyright infringement. May kasama pang exemplary damages na 500,000 pesos at attorney's fees na 500,000 pesos. Ang exemplary damages kasi ay ibinibigay o ina-award doon sa nanalo upang ipakita sa buong mundo na ang ganitong klaseng activity ay hindi na dapat pamarisan. Pero syempre, umalma rito ang Tape Incorporated at sinasabing mali ang naging desisyon ng Marikina Court. Meron daw kasi mga inaward na hindi naman kasama sa relief na hinihingi o ipinagdadasal ni TVJ and Ferrer. Ang sabi ng tape, the basis of the unfair competition is not due to the use of trademark but because of airing of replayed episodes of Eat Bulaga showing TVJ as the host on June 1 to 3, 2023 and the continuous airing of the show with new hosts when allegedly respondents own the copyright over the show and its derivative works. May order kasi dito na pinapakansela yung registration ng trademark ng Eat Bulaga na ginawa ng tape. So in other words, yung registration na ginawa ng tape doon sa trademark ng Eat Bulaga ay dapat nang mapawalang bisa. Pero yun nga, sabi nga natin, umalma ang tape. Dahil hindi naman daw yan kasama doon sa petition. Dahil ang hinihingi lamang daw ng TVJ ay copyright infringement dahil sa pag-e-ere na nandoon pa ang TVJ noong episode na June 1 to 3, 2023. Bakit daw lulundag sa pagbibigay ng order na kansilahin ang trademark registration? Samantalang may kaso naman daw itong pending sa IPO Philippines. Pero sabi nga natin, yung IPO mismo ay kinansila rin ang registration ng tape, no? Yung registration ng trademark ng Eat Bulaga at ang naging desisyon ng IPO ay pabor din sa TVJ. Pero syempre, ibang kaso yon at yun din ay nakaapila. So sabi nga nila, meron ng decision doon at yun ay may pending na appeal. So bakit magdidesisyon ang Regional Trial Court na kansilahin din ang trademark ng Eat Bulaga laban sa kanila? Ito daw ay violation ng rules dahil hindi nga daw ito kasama sa mga prayer ni TVJ at Ferrer. Doon sa kanilang petition na final. Kasi ang hinihingi naman nila dito sa petition na to or sa kasong ito, ang pinag-uusapan lang ay copyright infringement, unfair competition, at magbigay ng order ng injunction. Injunction para pahintungan ang tape na gamitin ang pangalang Eat Bulaga. So ano sabi ng abogado ng tape? Tape Incorporated calls the Court of Appeals to rectify the decision. The decision is a blatant violation of the rules and the disrespect of the jurisdiction of the IPO on the pending trademark cases. So dapat daw hinayaan na lang yung IPO patungkol sa cancellation or sa issue ng cancellation ng trademark. Kapag kasi ang korte ay nag-issue sa isang desisyon ng injunction, kumbaga pinapahinto ang isang tao, grupo ng tao, kumpanya, na muling gawin yung aksyon na siyang naging subject matter ng kaso. Katulad dito, gusto ni na TVJ na wag nang ipagpatuloy ng Tape Incorporated na gamitan ng Eat Bulaga. So nagkaroon ng desisyon, permanently enjoining Tape from using trademark Eat Bulaga and all logos associated therewith. Ito ay immediately executory. Kahit sabihin nyo na hindi pa tapos ang laban dahil kami mag-aapila, kailangan nilang sundin ito. Maliban lang kung sila mismo ay makakakuha rin ng TRO o injunction sa mas mataas na korte. So kung RTC, ito ay kanilang iaapila sa Court of Appeals. So pag mismong Court of Appeals ang nagbigay ng TRO or injunction at huwag sundin pansamantala ang desisyon patungkol sa injunction
na ibinigay ng RTC, pwedeng ipagpatuloy ng TAPE Incorporated ang paggamit ng trademark na Itbulaga. Yun ay kung magkakaroon sila ng TRO and or injunction. Hanggat wala nito at wala ring sinabi ang RTC or yung trial court na maaari pa nilang gamitin ito, hindi nila ito magagamit. Dapat silang huminto. Otherwise, kapag hindi sila huminto, sila ay maaaring ma-cite in contempt. Alam niyo naman, kapag ka na-cite in contempt, maaaring mag-utos ang korte na ikulong yung hindi sumusunod sa order ng korte. Kanina dinidiscuss natin na sinasabi ng lawyer ng TAPE Incorporated na mali nga ang desisyon ng RTC Marikina. Dahil sila nga daw ang una nakapagparehistro at hindi dapat ibinibigay mga ibang relief na hindi naman kasama sa original na nakalagay sa petition. Pero karaniwan na inilalagay sa ilalim, sa prayer, other remedies are prayed for. Kumbaga, all-encompassing ito. Lahat ng prayer na may kaugnayan doon sa nasabing petition ay maaaring ibigay ng korte kung ito ay related. Katulad nito, sabi ng Marikina, may copyright infringement, may unfair competition, hindi sa inyo ang trademark. Ano yung pwedeng related na relief na pwedeng ibigay? So kung pinapahinto kayo dahil may injunction, lumalabas dito na kayo ay hindi may-ari ng trademark. So ano ang pwedeng additional relief na pwedeng ibigay other dun sa other remedies are prayed for? I-cancel ang trademark. Pero syempre ito ay iaapila nila kung tama ba. Pero meron kasi tayo nabasang desisyon ng Supreme Court. Ito yung kaso ng Shangri-La International Hotel Management Limited et al. Versus CA, Honorable Felix de Guzman, M. Judge of RTC Quezon City Branch 99, and Developers Group of Companies Incorporated. Dito kasi ang unang kasong sinampa ay patungkol doon sa paggamit ng trademark. Isinampa ito ng Shangri-La sa Bureau of Patents, Trademark, and Technology Transfer. So habang dinidinig ito sa Bureau of Patents, Trademarks, and Technology Transfer, nagsampa ang Developers Group of Companies naman ng kasong copyright infringement and unfair competition with prayer for injunction sa korte. So, dalawang almost same issues pero magkaibang jurisdiction. So, ang sabi ngayon ng Shangri-La, hindi dapat ipagpatuloy yung kaso sa korte dahil may kaso ng pending sa Bureau of Patents, Trademarks, and Technology Transfer. At ito ay patungkol sa paggamit ng trademark. Pero sinabi ng korte, ang kaso dito ay copyright infringement at unfair competition na ang may jurisdiction lamang ay korte. Kaya ito ay nagtuloy. Pero, hiniling din naman ng Developers Group of Companies ang Bureau of Patents na ihinto ang pagdinig. Dahil may kasong pending sa korte, hindi rin pumayag ang Bureau of Patents, Trademark, and Technology Transfer. So ano na ngayon ang naging desisyon? Rule 8, Section 7 of the Regulations on Inter Partes Proceedings. Effect of filing of a suit before the Bureau or with the proper court. The filing of a suit to enforce the registered mark with the proper court or bureau shall exclude any other court or agency from assuming jurisdiction over a subsequently filed petition to cancel the same mark. On the other hand, the earlier filing of petition to cancel the mark with the bureau shall not constitute a prejudicial question that must be resolved before an action to enforce the rights to same registered mark may be decided. In other words, kapag naisampa na itong kasong ito with the same trademark, same issues, sa bureau or sa court, dapat i-exclude na yung ibang agency or court. Pero kapag naunang na-file ang issue o yung complaint sa bureau, hindi naman daw to prejudicial question. Ibig sabihin, pwede magpatuloy pa rin yung kaso sa korte na siyang pwede ring mag-decide patungkol sa copyright at saka sa unfair competition. Ang issue kasi dito yung jurisdiction. O sino ba yung dapat na humawak at sino yung dapat na hindi muna
magsagawa ng hearing? Ang Bureau of Patents ba o ang korte? Ito ay ipinaliwanag sa isang kaso, Conrad and Company Incorporated versus Court of Appeals. Ano sabi rito? We cannot see any error in the above disposition. It might be mentioned that while an application for the administrative cancellation of a registered trademark on any of the grounds enumerated in Section 17 of Republic Act Numbers 166 as amended, otherwise known as a trademark law, falls under the exclusive cognizance of BPTTT. An action, however, for infringement or copyright competition, as well as the remedy of injunction and relief for damages, is explicitly and unquestionably within the competence and jurisdiction of ordinary courts. So kung pagbabasihan natin ang desisyon na ito, tama lamang ang ginawa ng Regional Trial Court na ipagpatuloy yung hearing patungkol dito at makapag-issue ng injunction. Dito rin kasi ay kinansel ng korte. Pinahinto ng korte ang paggamit ng Shangri-La nung trademark na nakarehistro sa kanila. Dito sa kasong to, pinanigan ng korte ang developers group of companies. Yung validity ng kanilang trademark at saka yung S-logo ay dapat sa developers group of companies, hindi sa Shangri-La. So pinahihinto ngayon yung Shangri-La na gamitin yung logo na Shangri-La at yung trademark. Kaya dito, lumalabas na wala silang karapatan na gamitin pang muli yung nasabing trademark at mga logos. So ano nangyari ngayon? Sa kaso sa Bureau of Patents, Trademark, and Transfer Technology? Ang sabi ng Supreme Court, yung magiging decision ng Bureau of Patents ay moot and academic na. So kinilala rito yung desisyon ng court. Dahil sila nga naman daw ang may karapatan sa pag-decide ng copyright infringement, unfair competition, and injunction. Katulad na rin ito ng kaso na kinahaharap ng Tape Incorporated, GMA, at ng TVJ. Dito ipinaliwanag mabuti ng Supreme Court ang kanilang desisyon. Ang sabi, following both law and jurisprudence initiated in Conrad and Company Incorporated versus Court of Appeals, the infringement case can and should proceed independently from the cancellation case with the Bureau, so as to afford the owner of certificates of registration redress and injunctive writs. In the same light, so must the cancellation case with the BPTTT, now the Bureau of Legal Affairs Intellectual Property Office, continue independently from the infringement case so as to determine whether a registered mark may ultimately be cancelled. However, the Regional Trial Court, in granting redress in favor of developers group, went further and upheld the validity and preference of the latter's registration over that of the Shangri-La Group. There can be no denying that the infringement court may validly pass upon the right of registration. Section 161 of the Republic Act 8293 provides, in any act involving a registered mark, the court may determine the right to registration, order the cancellation of the registration in whole or in part, and otherwise rectify the register with respect to the registration of any party to the action in the exercise of this. So, ibig sabihin dito, yung infringement court, katulad ng Regional Trial Court ng Marikina, na siyang nag-render ng desisyon pabor sa TVJ, maaaring desisyonan ang tungkol sa cancellation ng trademark. So dito, yung naging desisyon ng Bureau of Patents, kung ito man ay under appeal pa, considered na as moot and academic because na-desisyon na ng Regional Trial Court. So ito rin kaya maaari mangyari o kahihinatnan ng kaso ng Tape Incorporated, GMA, at ni Tito Vic and Joey patungkol sa trademark na Itbulaga. Sana po naliwanagan po kayo dito dahil medyo masalimuot po ang usapan pagtungkol sa trademarks. So hanggang sa muli, magkita at magkarinigan po tayo. Ako po sa Tony Claire Castro, nagpapaalala, huwag tulugan ang inyong karapatan.